Praise the name of the Lord. Isang mapagpalang araw muli sa inyo mga kapatid. At sa pangalan po ng ating Diyos na buhay, narito muli tayo upang magsama-sama sa gawain ng ating Panginoon. Siya po ay ating pupurihin at sasambahin sa araw na ito ng pagsamba. Magsama-sama po tayo at saan man po kayo naroon sa inyong mga tahanan, sama-sama nating purihin at sambahin, luwalhatiin ang ating Panginoon. Praise God. Muli nating pasimulan ang gawain ito sa pamagitan ng isang awitin. You are holy. Amen. Praise God. And let's worship the Lord in the beauty of His holiness as we sing this song. Hallelujah. Lord, there is none like you. Amen. Hallelujah. We praise you, Jesus. We worship you in the beauty of your holiness. You are holy, holy, glory to you alone. One more time, hallelujah. You are holy, holy, Lord, there is none like you. you are holy, holy, glory to you alone. I sing your praises. I sing your praises forever. Hallelujah. We praise your name, Jesus. Hallelujah. Sinasambahan namin, Panginoon. Pinupuri ka namin ngayong umaga. Hallelujah. Dakilain ang iyong banal na pangalan, O God. I sing your praises. I sing your praises forever. Deeper in love with you, Jesus. Hallelujah. We love you, Lord God. And we praise you. We exalt your name, Lord. We adore you. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. For the last time, I sing your praises. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Yes, Father. Hallelujah. We love you, Jesus. With you, here in your courts, when I'm close to your throne. To magnify the name of Jesus. Hallelujah. We praise you, Lord God. We magnify your name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We honor you, Lord God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Hallelujah. We magnify your name, O God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Dakila at mapagpalang Diyos, sa umagang ito muli kaming lumalapit. Nagpapakumbaba sa iyong harapan at nagpapasalamat sa dakilang pagkakataon na iyong pinagkaloob na kami ay patuloy na nabubuhay, may kalakasan, Panginoon, at may kakayanang sambahin at purihin ang iyong banal na pangalan. Muli po, dakilang Diyos, patnubayan mo kami sa gawain ito at sa lahat ng aming nakakasama sa iba't ibang lugar na kanilang kinaruroonan. Pagpalain mo, O Diyos, ang bawat isa. Abutin mo, Panginoon, ang bawat pangangailangan, lalo't higit sa spiritual aspect ng buhay. Maraming salamat. Binabalik po namin siyang lahat ng papuri at lahat ng karangalan sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabing Amen. Praise God. Purihin ang ating Diyos na buhay, mga kapatid.
At sa pagkakataong ito, tayo po ay dadako sa salita ng ating Diyos na buhay. Panatilihin po natin ang ating pong undivided attention na nakafocus sa salita ng ating pong Panginoon. Praise God. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Amen. The book of Genesis chapter 2, verse 7 ay ating pong babasahin. And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Sa wikang Tagalog, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. At muli nating basahin, mga kapatid, ang aklat ng Ecclesiastes, chapter 3, verse 11. He has made everything beautiful in his time. Also he hath set the world in their heart, so that no man can find out the work that God hath maketh from the beginning to the end. Sa wikang Tagalog, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyaon. Inilagay rin niya ang sanglibutan sa kanilang puso, na anupat hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Praise God. At nais ko pong basahin ang talatang ito sa isang another translation of the Bible, sa ESV translation, English Standard Version. Ganito ang sinasabi, mga kapatid, ng Biblia. He has made everything beautiful in its time. Also, He has put eternity into man's heart, yet so that he cannot find out what God has done from the beginning to the end. At nais kong i-emphasize ang sinasabi po rito, He has put eternity into man's heart. Inilagay niya ang walang hanggan sa puso ng tao. Praise God. Tayo manalangin, mga kapatid. Panginoon, salamat muli sa pagkabasa ng iyong salita sa umagang ito, at hinihiling po namin ang patnubay ng iyong Espiritu sa pagpapahayag ng iyong salita. Wala po kaming magagawa kung wala ka. We pray, Panginoon, ang bawat isa na makikinig at bawat isa na nangangailangan, Panginoon, ng mga spiritual blessing and enlightenment. Ikaw po ang patuloy na magkaloob nito, Panginoon. Dakilang Diyos, pagpalain mo kaming lahat ng iyong mga salita at ng iyong banal na presensya. In Jesus' name, amen and amen. Mga kapatid, nais ko pong magdala ng isang simpleng mensahe ngayong umaga. Created for eternity. Created for eternity. Nilalang para sa walang hanggan. Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang salita. Mga kapatid, amen, and you may be seated. Tayo po ay kumikilala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At siya ang Diyos na may gawa ng lahat ng mga bagay, at higit sa lahat, siya ang Diyos na lumalang sa atin. Ang Panginoon, mga kapatid, siya po ang perfect designer ng lahat ng mga bagay ng sanlibutan at ang lahat ng mga narito. Siya ang perfect designer ng universe. Siya nagplano ng lahat ng mga bagay. At sa sanlibutan, ang sentro ng kanyang nilalang ay walang iba kundi ang sangkatauhan. At mga kapatid, tayo lang ang nilalang ng Diyos ayon sa kanyang wangis. At mga kapatid, tayo po ang sentro ng kanyang attention at ng kanyang affection. Mapalad po tayo sapagkat ang Diyos ay ginawa niya tayong special creature
Tayo lang ang nilalang ng Panginoon na mismong kamay niya ay hinugisan, mga kapatid, ang ating mga katawan lupa. At tayo ay hiningahan ng Diyos ng hininga ng buhay. At tayo ay naging buhay na kaluluwa. Nung tayo ay lalangin ng Panginoon, it was in the mind of God na ang tao ay hindi na matatapos. Ang tao ay may pasimula, ngunit sa plano at isipan ng Diyos, ang tao ay mayroong eternal destiny. Kaya nga po, tayo ay nilalang ng Panginoon. We are created for eternity. Nilalang tayo para sa walang hanggan. At yung kanyang kaisipan, mga kapatid, ay mahalagang taglayin ng bawat taong nilalang ng ating Panginoon. Sapagkat kung ang eternal perspective ay nasa atin, mga kapatid, tayo po ay magagabayan nito sa buhay na ito at maging sa darating na kabilang buhay after this life. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid at mga kaibigan, sa kaibuturan ng puso ng tao ay mayroon pong paghahanap at paghahangad ng isang buhay na hanggat maaari ay buhay na masaya, mapayapa, mga kapatid, at kasama ng Diyos. Yan po ang buhay ng unang nilalang ng Diyos na si Adan at saka si Eva, mga kapatid. Sila ay nilalang ng Panginoon na sadyang malapit sa Kanya at walang hadlang, mga kapatid, sa pakikipag-ugnayan ng tao at Diyos. Ang tao ay nabuhay ng masaya, inilagay sila ng Panginoon sa isang perfect na kalagayan sa Garden of Eden, mga kapatid, na doon ay nakakasama ang Panginoon at ang lahat ng mga bagay, mga kapatid, ay perfect. Unfortunately, ang tao ay nawalay sa Diyos dahil sa transgression, dahil sa kasalanan, because sin is the transgression of the law. At nung ang tao ay nawalay sa Diyos, mga kapatid, nagpasimula ang tao na maghanap ng bagay na wala na ng satisfaction. Ang tao ay naghahangad na sana maranasan ang katulad nung dati before the fall, bago ang pagkabagsak ng tao sa kasalanan. At yan ay nasa puso ng bawat tao. Bawat pangarap ay naglalaman ng isang magandang buhay. Pangarap ng isang magaan na buhay, masayang buhay, mapayapang buhay. Hindi po masamang mangarap ng ganyang buhay sapagkat yun ay magandang layunin, magandang hangarin. Unfortunately, ang mga pangarap na yan, mga kapatid, ay hindi na ibibigay ng sanlibutan. Sapagkat kahit ang tao ay nagsisikap ng lahat ng kanyang kakayanan upang mabuhay ng isang buhay na hindi nag-aalala at buhay na mapayapa at buhay na totoong masaya at kasama ng ating Panginoon, hanggat ang tao ay naririto pa sa sanlibutan, mga kapatid. Ang sanlibutan ito ay contaminated ng kasalanan at ang tao sa mundo ay laging affected ng sitwasyon ng sanlibutang masama. Kaya nga, mga kapatid, sa buhay natin, nandito tayo sa temporal life, nandito tayo sa pansamantalang buhay, at sa pansamantalang buhay, ramdam natin, mga kapatid, ang iba't ibang pangangailangan. Ngunit dahil sa kasalanan, nawalay ang tao sa Diyos at ang pangangailangan ng tao sa Diyos ay hindi na masyadong namamalayan. Sapagkat ang spiritual sensitivity ng tao, mga kapatid, ay nawala sapagkat ang tao ay naging spiritually dead. Nawalan ng communion and communication with God. At dahil dyan, ang tao ay naghanap ng maraming kaparaanan upang ang sarili ay magkaroon ng kapunuan.
Naghangad ang tao, mga kapatid, nagsikap upang magkaroon ng satisfaction, ang malalim na longing ng kanyang puso, ng kanyang kaluluwa. Mga kapatid, kilala natin si King Solomon. Isang tao ng Biblia na kung saan ay kinilala bilang pinakamatalino at pinakamayamang hari na nabuhay sa sanlibutan. Siya po ay naghangad na maging masaya at nagkaroon siya ng kakayanan upang maibigay sa sarili niya ang lahat niyang nagustuhan. Ngunit nais kong basahin sa inyo ang patotoo ni Haring Solomon. Mula po sa aklat ng Ecclesiastes, sa chapter 2 verse 3, and then the following verses ay nais ko pong basahin. At nais kong basahin ito sa wikang Tagalog, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia ay ganito: aking sinisiyasat o aking siniyasat sa aking puso na kung paanong masasayahan ang aking katawan sa pamamagitan ng alak. Pinapatnubayan pa ng karunungan ang aking puso at kung paanong hahawak sa kamangmangan hanggang sa aking makita kung ano ang mabuti sa mga anak ng mga tao na marapat nilang gawin sa silong ng langit sa lahat ng mga kaarawan ng kanilang buhay. Gumawa ako sa ganang akin ng mga malaking gawa. Nagtayo ako sa ganang akin ng mga bahay. Nagtanim ako sa ganang akin ng mga ubasan. Gumawa ako sa ganang akin ng mga halamanan at mga liwasan at aking tinamnan ng mga sari-saring puno ng kahoy na nagkakabunga. Gumawa ako sa ganang akin ng tipunan ng tubig upang dumilig ng gubat na pagtatamnan ng mga puno ng kahoy. Ako'y bumili ng mga aliping lalaki at babae at nagkaroon ako ng mga aliping ipinanganak sa aking bahay. Nagkaroon din naman ako ng mga malaking pag-aari ng mga bakahan at mga kawan ng higit kaysa lahat na nauna sa akin sa Jerusalem. Nagtipon din ako sa ganang akin ng pilak at ginto at ng tanging kayamanan ng mga hari at ng mga lalawigan. Nagtatangkilik ako sa akin ng mga lalaking mang-aawit at mga babaeng mang-aawit at ng mga kalayawan ng mga anak ng mga tao, mga sari-saring instrumento ng musiko, iya'y totoong marami. Sa gayoy, naging dakila ako at lumago ako ng higit kaysa lahat na nauna sa akin sa Jerusalem. Ang akin namang karunungan ay namamalagi sa akin. At anumang ninasa ng aking mga mata ay hindi ko ipinagkait. Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kagalakan, sapagkat nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain, at ito ang aking bahagi na mula sa lahat kong gawain. Verse 11, mapapansin natin dito ang kanyang realization. Nang magkagayoy minasdan ko ang lahat ng mga gawa na ginawa ng aking mga kamay, at ang gawain na aking pinagsikapang gawin, at narito, lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala at walang pakinabang sa ilalim ng lupa. Mga kapatid, ito ang sinasabi ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Haring Solomon, na isang tao na kung saan ay naghangad at nangarap na makamtan ang lahat ng gusto niya. Ibinigay niya ang lahat ng hilig ng kanyang katawan, mga kapatid. Ngunit sa bandang dulo, siya ang nagsabi na ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Kayamanan, katanyagan, kalayawan, lahat ng ito, mga kapatid, karunungan, ang sabi niya, lahat ay walang kabuluhan at ito'y nauuwi sa wala at walang pakinabang sa ilalim ng lupa. Paano ito nasabi ng isang taong matalino? Paano ito nasabi, mga kapatid, ng isang taong nakaranas ng lahat ng pinapangarap ng halos mga tao sa mundo, mga kapatid? At kung ating titingnan ang buhay ni King Solomon sa kanyang panahon, marahil napakaraming mga taong maghahangad na maging katulad niya.
Ngunit mga kapatid, siya mismo ang nagpatotoo na nung ang lahat ng ito ay maranasan niya at hindi niya pinigil ang kanyang sarili sa lahat ng kagustuhan niya, siya pa rin ang nagbigay ng conclusion. Alam niyo po ba, ang conclusion ay nagagawa lamang kapag nasa huli na, kapag nasa dulo na. Maraming mga taong naghahangad ng katulad ng naranasan ni Solomon. Ngunit siya mismo, mga kapatid, ang nagsasabi, lahat ay walang kabuluhan. Dagdag dito, mga kapatid, ang sinabi niya sa aklat ng Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Ang sabi niya, he that loveth silver shall not be satisfied with silver, nor he that loveth abundance with increase. This is also vanity. Siyang umiibig sa pilak ay hindi masisiyahan sa pilak, o siya mang umiibig sa kasaganaan ng pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. Ito yung sinasabi niya, ang umiibig sa pilak, hindi masisiyahan sa pilak. Kaya nga kapag ang tao umiibig sa salapi, mga kapatid, hindi naman siya masisiyahan sa salapi. The more na ang tao umiibig sa pilak, sa kayamanan, lalo siyang nagsisikap na maging mayaman hanggang sa maubos ang kanyang panahon, maubos ang kanyang lakas sa mundong ito, at maubos ang kanyang buhay, mga kapatid, wala siyang mararanasang totoong satisfaction. Ang sabi ng aklat ng 1 Timothy 6 verse 7, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan, at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ibig sabihin, hindi tayo mananatili sa sanlibutan. Pagkatapos ng ating panahon sa sanlibutan, lalabas tayo sa sanlibutan. At ang sabi ng Biblia, mga kapatid, wala tayong dinala sa sanlibutan, wala tayong mailalabas na anuman. Aalis ang tao sa sanlibutan na wala siyang taglay na anumang tinatangkilik sa sanlibutan. Mga kapatid, ito ay paalaala, ang buhay sa mundo ay panandalian lang. Sinasabi ng aklat ng James chapter 4 verse 14, whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away. Mga kapatid, tayo daw na hindi nakakaalam ng bukas, ano daw ang ating buhay. Ito daw ay katulad lang ng isang usok o isang singaw na sa sandaling panahon ay nakikita at pagdakay nawawala. Ganyan ang buhay sa mundo. Katulad lang ng usok, kapag ikaw ay nakakita ng sunog, maya-maya lang wala na. Makita mo yung usok, dumadaan lang, at ganyan daw ang ating buhay. Lahat tayo, mga kaibigan at mga kapatid, mula sa inyong lingkod na ito at hanggat sa bawat isa na nakikinig ngayong umaga, ang buhay natin ay panandalian lang. Ang buhay natin ay pansamantala lang. Lumilipas tayo dito sa mundo, mga kapatid. Ganyan ang ating buhay. Kaya nga, sinasabi ng aklat ng Hebreo, sa Hebrews chapter 9 verse 27, as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos ay ang paghukom. Mga kapatid at mga kaibigan, nagpapasalamat tayo sa buhay na ibinibigay ng Diyos. Nagpapasalamat tayo na bagamat kung minsan tayo ay nakakaranas ng karamdaman, pinagagaling tayo ng Diyos. Kung minsan tayo ay nakakaranas ng panganib, tayo ay iniingatan at inililigtas ng ating Panginoon. Ngunit hayaan niyo pong magalang kong ipaalala sa bawat isa ngayong umaga
na ang buhay natin sa mundong ito ay sadyang pansamantala lamang. Maaring tayo po mga kapatid ay marami pang mga hangarin, mga plano sa buhay. Ngunit ang sabi ng banal na kasulatan, as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. May nakatakdang panahon mga kapatid. Tayo po, kapag dumating na ang takdang panahon na hindi naman tayo ang nagtakda, panahon na hindi natin alam, Diyos lang ang nakakaalam. Panahon, mga kapatid, na hindi natin alam kung saan tayo aabutan, Diyos lang ang nakakaalam. Kapag dumating ang panahon na yan, mga kapatid, na itinakda ng ating Panginoon, lahat ng mga araw natin sa mundo ay matatapos. Salamat sa mga taon, mga buwan, mga araw na ating nararanasan. It is indeed a great blessing na nandito tayo nabubuhay. And we thank God for that. Ngunit, bakit nga ba tayo nabubuhay? Alalahanin po natin, tayo ay nilalang ng Diyos for His glory. Tayo ay nilalang ng Panginoon. Mayroon tayong tungkulin, mga kapatid, na kung papaanong sinabi rin ni King Solomon sa aklat ng Ecclesiastes 12:13, mga kapatid, na ang tao ay mayroon pong katungkulan. Nang sabi niya, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Nais ko pong ipaalala mula sa salita ng Diyos na tayong lahat ng mga nabubuhay na may hininga dahil tayo po ay naging buhay na kaluluwa, hiningahan tayo ng Diyos ng hininga ng buhay. At salamat, yung ating hininga, mga kapatid, yan po ay nagmumula sa Diyos. Ang buhay natin, ang lakas natin, nagmumula sa Diyos. At ang tungkulin natin ay matakot sa Kanya, mga kapatid, at sundin ang Kanyang mga utos. Marahil, kung naunawaan natin, mga kapatid, na tayo ay nilalang ng Diyos in a very special way, ay hindi po kalabisan na ang Diyos ay bigyan tayo ng tungkulin na siya ay ating purihin, siya ay ating sambahin at luwalhatiin sapagkat yan, mga kapatid, ang dahilan ng pagkalalang ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi po tayo nilalang ng Diyos para lamang sa ating mga sarili. Hindi tayo binigyan ng buhay at lakas upang sundin ang sarili nating mga kagustuhan. Yan ang dahilan kung bakit si Haring Solomon, ginawa niya ang lahat ng gusto niya. Narating niya ang lahat ng gusto niyang marating. Nakamtan niya ang lahat ng gusto niyang makamtan. Ngunit sa dulo, sa conclusion niya, mga kapatid, lahat ay walang kabuluhan. Bakit po? Sapagkat kung nabubuhay lang tayo sa sanlibutan at ang ating pong attention at ang ating affection ay nakafocus lang sa mga bagay ng sanlibutan, ang mangyayari po, katulad ng sinabi ni King Solomon, lahat ay walang kabuluhan. Ang ibig sabihin, kung ang ating buhay ay naka-attach sa mga bagay na walang kabuluhan, ang value natin ay masasayang, mga kapatid, sapagkat tayo ay napaka-precious sa harapan ng ating Panginoon. Huwag nating i-attach ang ating buhay sa mga bagay na walang kabuluhan sa sanlibutan. I-attach natin ang ating buhay sa Diyos sapagkat sa Kanya nagmumula ang ating identity. Sa Kanya nagmumula ang ating value, mga kapatid. Habang tayo ay naka-attach sa ating Panginoon, hallelujah, bumabalik, praise God, ang value natin. Bumabalik ang ating identity. Praise God, purihin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. So ang tao, mga kapatid, ay mayroong takdang panahon. Ngunit ang ating dalangin nawa, bago dumating ang takdang panahon, ay magkaroon tayong lahat ng panahon upang ang Panginoon ay ating pong lubos na mapaglingkuran o mailapit ang ating mga sarili. Bago nawa dumating ang takdang panahon, ang bawat makasalanan ay makarating sa tamang panahon ng pagsisisi, mga kapatid, at paglapit sa ating Panginoon. Kung ang tao ay may takdang panahon ng pagtatapos ng buhay sa mundo, ang aking dalangin nawa, bago dumating ang takdang panahon, ang mga tao ay makaranas ng kapanganakang muli sa Espiritu, sa tubig at Espiritu, upang makapasok sa kaharian ng Diyos, ayon sa sinabi ng ating tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo.
Marami ang ayaw pag-usapan ng takdang panahon. Kaya marami po ang naaabutan ng takdang panahon ng hindi handa. Ngunit mga kapatid, hindi po masamang pag-usapan natin ang takdang panahon. Hindi masamang pag-usapan natin ang buhay sa mundo, ang pasimula at ang katapusan nito. At hindi rin po masamang pag-usapan natin kung ano ang susunod na buhay after this life. Sapagkat kung hindi natin yan pag-uusapan, mga kapatid, mabibigla tayo. Mahirap po pumunta sa isang lugar na wala kang idea. Kaya nga, mayroon tayong tinatawag na eternal destiny. Alam nyo ba na ang walang hanggang pupuntahan natin, because whether we like it or not, lahat tayo ay patungo sa eternity. Ang walang hanggan ay mayroon pong dalawang tingin ang tao. Ito po ay maaaring maging greatest delight or greatest dread. Maging malaking kagalakan o kaya malaking katakutan. Ano ba ang tingin natin, kaibigan at kapatid, sa walang hanggan? Kung pinag-uusapan ba ang walang hanggan, ikaw ba'y nagagalak o ikaw ay natatakot? Mga kapatid, ito ay greatest delight kapag ang tao ay lumapit kay Kristo. Pinagsisihan ng kasalanan, isinuko ang buhay at sumunod sa kalooban ng Panginoong Diyos. Ang walang hanggan ay isang malaking pag-asa at malaking kagalakan. Ngunit ang walang hanggan ay malaking katakutan sa mga tao na hindi lumalapit sa Diyos, na hindi nagpapakumbaba sa Diyos at nananatili sa pagkakasala, sapagkat sa makasalanan na hindi nagsisi, ang walang hanggan ay isang kapahamakan. Ngunit tayo nagpapasalamat sa Diyos sapagkat ang Diyos, mga kapatid, ay naglaan ng walang hanggang buhay sa mga taong sumasampalataya sa Kanya, sa mga taong tumanggap sa Ebanghelyo at nagsipagtalima sa Ebanghelyo. Ngunit ano ang mangyayari doon sa mga hindi tumalima sa Ebanghelyo ng Panginoon, sa mga hindi sumampalataya? Sa aklat po ng Mateo 25:46, ganito ang sinasabi ng Bible, Matthew 25:46. And these shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. Ang mga ito ay paruroon sa walang hanggang kaparusahan. Ngunit, ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Dito po ay maliwanag na mayroong dalawang pupuntahan ng tao. Yung eternal or everlasting punishment ay para sa mga taong nanatili sa kasalanan. And by the way, lahat naman po tayo nagkasala. Hindi tayo dapat maghusgahan. Lahat tayo nagkasala. Ngunit ang alok ng Diyos, huwag kang manatili sa kasalanan. Pagsisihan mo ang iyong kasalanan kung nais mo magkamit ng buhay na walang hanggan. Pero sa mga hindi nagsisi, nanatiling matigas ang kalooban at puso, nanatili sa sariling katwiran, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, sila ay paruroon sa everlasting punishment. Everlasting punishment na ito po ay walang hanggang apoy ng pagdurusa, mga kapatid, sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Ngunit sa mga tao na nagtiwala sa Diyos, nagsisi sa mga kasalanan, tinanggap ang Panginoon sa kapanganakang muli, sila ay inaring banal sapagkat sila ay tumanggap ng imputed righteousness na nagmumula kay Jesus Christ, at sila, mga kapatid, ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, masyado pong kabaliktaran ang pupuntahan ng mga taong makasalanan at mga taong lumapit sa Diyos. Ang pupuntahan ng mga taong nanatili sa kasalanan at naging matigas ang puso sa Diyos ay walang hanggang pagdurusa, lugar na wala ng balikan, mga kapatid. Lugar na ang tao ay naghahanap ng exit, ngunit wala na pong exit, mga kapatid. Ang impyerno ay mayroon lamang pasukan, pero walang labasan. At ang sabi ng Biblia, pinalalaki nito, mga kapatid, ang kanyang entrance, mga kapatid.
ngunit wala siyang exit. Sa kabilang dako naman, ang mga taong nanampalataya kay Kristo, nagsisi ng kasalanan, isinuko ang buhay sa Diyos, mga kapatid, at namuhay ng ayon sa Panginoon sa biyaya ng Diyos. Kung dumating man ang panahong takda, pupunta sila sa walang hanggang buhay. Nang sabi ng Biblia, wala nang pananambitan, wala nang hirap, wala nang karamdaman. Lahat ng mga kahirapan at problema ay matatapos at haharap sa buhay na maligaya. Perfect. Pupunta sa lugar na mayroong perfect environment. Amen. Kasama ang ating Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sino ang hindi nangangarap ng magandang buhay? Dito po sa lupa, hanggat maaari, gusto nating tumira sa magandang lugar, magandang bahay. Pero kahit saan tayo pumunta dito sa mundo, mga kapatid, ang mundo ay sadyang may problema. Ngunit ang Diyos ay hindi tayo hahayaang manatili sa mundong ito. Mayroon siyang dako na paglalagyan, mga kapatid. Ito ay ang buhay na walang hanggan. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Ang sabi ng Panginoon sa John 14, verses 1 to 3, mga kapatid, nangako ang ating Panginoon Kristo. Let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, for I go to prepare a place for you. At anong pangako niya sa verse 3? At kung ako'y pumaroon at ay paghanda kayo ng dakong kalalagyan, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Tatanggapin ko kayo sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. This is our blessed hope. Ito ang ating dakilang pag-asa. Mga kapatid, mga kaibigan, dahil sa katotohanan na ang bawat tao ay mananatili magpakailanman, sapagkat ang Diyos, ang sabi ng Biblia, ang binasa natin kanina, God has set eternity into the heart of men. Nilagay na ng Diyos ang eternity sa puso ng tao. Mga kapatid, so ang mahalagang issue ngayon is this. Saan mo gugugulin ang iyong eternity? Because whether you like it or not, magkakaroon tayo ng walang hanggan. Tayo po ay nasa journey ng buhay na ito at may dulo ito. At pagkatapos ng temporal, tayo ay lilipat sa eternal life, mga kapatid, o sa eternity. At ang isang napakalaking tanong, mga kapatid, where will you spend eternity? Saan mo gagamitin? Saan mo gugugulin ang iyong walang hanggan? And by the way, paalaala lang, ang walang hanggan ay hindi lamang po 100 taon. Ang walang hanggan ay hindi lamang 1,000 taon. Ang walang hanggan ay hindi lamang 1,000,000, billion o trillions of years. Ang walang hanggan ay walang hanggan. Hindi na matatapos. Kaya kapag ang tao ay naparoon sa buhay na walang hanggan, may buhay na maligaya sa harap ng Diyos na hindi na matatapos. Ngunit ang tao, kapag napunta sa walang hanggang kapahamakan, mananatili siya roon for eternity. Ngunit mga kapatid, salamat sa Panginoon, hindi pa po huli ang lahat. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon, aming mga kaibigan, hindi pa po huli ang lahat. Ang Panginoon ay pwedeng lapitan. Ang sabi ng Bible in the book of Isaiah 55, verse 6, seek ye the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Hanapin mo ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Tumawag ka sa Kanya samantalang siya'y malapit.
purihin ang Diyos. Mga kapatid, ang Panginoon ay hindi mahirap hanapin. Kung marami ka nang hinanap, kaibigan, hindi ka naman naging masaya. Marami ka nang naranasan sa buhay, empty pa rin ang buhay mo. Seek ye the Lord while He may be found. Hanapin mo siya samantalang siya ay masusumpungan. At ang sabi ng verse 7, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. And let him return unto the Lord, and He will have mercy upon him, and to our God, for He will abundantly pardon. Lisanin ng masama ang kanyang daan, at ang makasalanan ang kanyang pag-iisip. At manumbalik siya sa Panginoon, sapagkat siya ay kahahabagan niya. Sapagkat ang ating Diyos, hallelujah, ay nagpapatawad ng sagana. Praise God. Ganyan ang Diyos. Hindi pa huli, kaibigan. Mahal ka ng Panginoon. At ngayon, napapakinggan mo ang mensaheng ito. Nawa, huwag mong sayangin ang panahon. Nawa, ang araw na ito ay maging pasimula ng iyong bagong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Pag-asa sapagkat kahit ang tao ay nagkasala, ang Diyos ay handang magpatawad. Pag-asa na kahit ang mga tao ay lumakad sa kadiliman, ang Diyos ay nais niya tayong dalhin sa kanyang kagilagilalas na liwanag at naranasan niya ng mga mananampalataya. Pag-asa sapagkat kahit ang sanlibutan ay punong-puno ng walang katiyakan at kawalan ng pag-asa. Pag-asa sa Diyos sapagkat sa Diyos tiyak ang ating buhay at tiyak ang ating bukas. Ito ang ating buhay na pag-asa, mga kapatid. Ngunit kailangan ang tao ay magkaroon ng pagpapasya na lumapit sa ating Diyos na tagapagligtas. Sa aklat ng 2 Corinthians chapter 6 verse 2, sinasabi ng banal na kasulatan, for He hath said, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Mga kapatid, kailan ang araw ng salvation? Ang sabi ng Biblia, ngayon, mga kapatid, sapagkat sa takdang panahon, ang sabi ng Panginoon, kita'y pinakinggan. Sa araw ng pagliligtas, kita'y sinakluluhan. Narito, ngayon ang araw ng pagliligtas. Amen. Ngayon ang tamang panahon. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Kaibigan, kailan mo pa ibibigay ang buhay mo? Kung sinasabi ng Biblia na lahat tayo nagkasala, yan ang katotohanan. Lahat tayo nagkasala. Ngunit ang panyaya ng Panginoon sa pamagitan ng salita ng Diyos ay ganito. Acts 2:38. Ano ang gagawin ng makasalanan upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Acts 2:38. Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Ang sabi ni Pedro sa mga tao na nangangailangan ng kaligtasan, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung hakbang na ibinibigay ng salita ng Diyos sa atin. Ang lunas, remedyo ng kasalanan, magsisi, magpabautismo sa pangalan ni Jesus for the remission of sin. Ito ang binibigay ng salita ng Diyos na talagang sagot sa pagiging makasalanan. Pagsisisi, pagpapabautismo sa pangalan ni Jesucristo, sapagkat ang sabi ng Biblia, for the remission of sins. Kung hindi natin ito gagawin, mga kaibigan, ikinalulungkot ko pong sabihin sa inyo na wala po tayong ibang masusumpungang remedyo ng kasalanan sa banal na kasulatan, kundi ang manampalataya sa ating Panginoon, magsisi at magpabautismo sa kanyang pangalan at tatanggapin ang kapatawaran
Ito po ang talata na talagang direktahang nagsasabi kung papaano ang kasalanan mapapatawad. Kung ang kasalanan ay hindi mapapatawad, ang kasalanan ay mananatili sa tao. At kung abutan tayo ng takdang panahon na ang kasalanan ay nananatili sa atin, mga kapatid, wala po tayong magagawa kundi tanggapin kung ano ang nararapat sa mga taong nanatili sa pagkakasala. Ngunit kung tayo ay nagsisi, tumanggap ng bautismo sa pangalan ni Jesus, ang sabi ng Biblia, that is for the remission of sins. At tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo sapagkat ang Holy Ghost, pag tinanggap ng tao, ito mga kapatid, ang magiging kalakasan at kapangyarihan natin at gagabayan tayo sa buhay na ito. At kung dumating ang panahong itinakda upang tayo kunin sa mundong ito rin mga kapatid ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Kaya ang Panginoon, habang ang tao ay nasa temporal, ay naglalagay na siya mga kapatid ng eternal investment. Ano yon? Inilalagay niya ang Holy Ghost sa tao na yan mga kapatid ko, pagkatapos ng buhay na ito, mga kapatid ko, yan ang magiging basihan mga kapatid ko ng ating walang hanggang buhay. Ang ating transition from temporal to eternal. Hallelujah. We have the Holy Ghost. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. At yan ang dahilan kung bakit kapag ang tao ay mayroong banal na Espiritu ng Panginoon, nararamdaman niya mga kapatid, hallelujah, kung ano mayroon sa kalangitan. Nararanasan niya ang kapayapaan, nararanasan niya ang galak mga kapatid, nararanasan niya ang katiyakan mga kapatid ko, nararanasan niya ang hindi natin mararanasan dito sa sanlibutan sapagkat ang pagkakaloob ng Panginoon na banal na Espiritu mga kapatid ay upang, hallelujah, matikman at maranasan natin kung ano mayroon sa ipinapangako ng ating Panginoon. Glory to God. Salamat sa Diyos sapagkat habang nandito pa tayo sa lupa, there is a glimpse for eternity. Hallelujah. Pinatitikman na sa atin ng Panginoon partially kung ano mayroon. Kaya nga, hindi tayo nagtataka pag tayo napupuspos ng Holy Ghost. Hallelujah! Talagang ang pakiramdam natin hindi katulad ng sa sanlibutan. Praise God. Ipinararamdam ng Diyos sa atin anong naghihintay sa atin. Hallelujah! Praise God. Yan po, hallelujah, ay initial experience lang ng kung ano mayroon, mga kapatid, praise God, sa naghihintay sa atin. Purihin ang ating Diyos na buhay. Kaya nga mga kapatid, sa mga sandaling ito, sa ating mga kaibigan, lalapit po tayo sa Diyos. Hallelujah. Magbulay tayo sa Panginoon. Kaibigan, kailan mo pa ibibigay ang buhay mo sa Diyos? Kung huli na ba ang lahat? Hallelujah. Samantalang tayo lalapit sa Diyos, awitin muna natin mga kapatid yung awit na nagsasabing, kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas? Hallelujah. Habang inaawit natin ito, hayaan nating mangusap ang Diyos. Sa mga mananampalataya, manatili po tayo sa Diyos. Patuloy tayong maglingkod sa Panginoon sapagkat ang ating pagkatubos, amen, ang ating final salvation, hallelujah, is now approaching. Amen. Papalapit na. Hallelujah. Kailan mo pa ibibigay ang buhay mo sa Diyos? Kailan ka pa lalapit, magpapakumbaba, magsisisi ng iyong kasalanan? Kaibigan, hindi pa huli. Now is the time. Seek ye the Lord while He may be found. Hallelujah. Hanapin mo ang Panginoon samantalang siya ay masusumpungan. Naranasan mo mga bagay sa sanlibutan, ngunit nakita mo. Katulad ng patutuo ni Solomon, lahat ay walang kabuluhan. Ngunit sa umagang ito, napapakinggan mo ang salita ng Diyos. Ang Diyos ay nagmamalasakit at nagmamahal sa iyo, kaibigan.
Nais kang iligtas ng Panginoon. Nais kang niya bigyan ng buhay na mapayapa. Nais kang bigyan ng Diyos ng pag-asa. At lalo higit sa lahat, nais kang bigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas? Hallelujah, magpakumbaba tayo sa Panginoon. Ilapit natin ang ating mga buhay sa Diyos. Mga mananampalataya, hindi ito ang panahon upang tayo lumayo sa Diyos. Hindi ito ang panahon upang tayo manghina sa ating pananampalataya. Hindi ito ang panahon upang tayo sumuway sa Panginoon. Ito ang panahon upang tayong lahat ay lalong maging malapit sa Diyos. Ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Samantala tayo nagbubulay. As it is appointed unto men once to die, and after that judgment. Lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. Lahat tayo haharap sa Panginoon. Mga kapatid, hindi tatanong kung gaano tayo kakilala, gaano tayo kayaman sa mundong ito. Ngunit yamang ang Panginoon sa kanyang salita ay narinig natin that the whole duty of man is to fear God and keep His commandments. Mahalaga sa Diyos kung anong buhay natin dito sa lupa. Mahalaga sa Panginoon paano ka nabuhay sa mundo. Yes, lahat tayo nagkasala. Ngunit ang Diyos ay nagbigay ng pagkakataon upang tayo makalapit sa Kanya at maganap ang Kanyang kalooban sa buhay natin. Anong ginawa mo nung ikaw ay nabubuhay sa pagharap natin sa Diyos? Saan mo ginugol ang buhay mo? Saan mo ba ginugol ang iyong mga araw? Ikaw ay haharap sa may kapal. Anong ginawa mo? Ano ang ginawa mo nang ika'y nabubuhay? Naglingkod ka ba sa Diyos ng lubusan? Saan mo ba ginugol ang iyong mga araw? Ikaw ay haharap sa may kapal. Habang may panahon ay pag-isipan, ang buhay sa mundo ay minsan lamang. Makamtan mo man ang buong sanlibutan, Walang saysay kung mapapahamak lang. ano ang ginawa mo nang ikaw
Hallelujah. Glory to God. Lahat tayo haharap sa Diyos. Ngunit habang tayo nandito pa sa temporal life, let us love the Lord with all of our hearts. Paglingkuran natin siya ng buong puso. Gawin natin ang kanyang kalooban. Sapagkat yun ang pinakamagandang preparasyon para sa walang hanggan. Kaibigan, wag mong sayangin ang panahon. Habang may pagkakataon, ang Panginoon ay nag-aanyaya. Ilapit natin ating buhay sa Diyos. Hallelujah. Mahal ka ng Panginoon, mahal tayong lahat ng Diyos. At nais ng Panginoon tayo'y magkamit ng buhay na walang hanggan. Samantalang tayo nabubuhay sa pansamantalang panahon, ialay natin ang ating lakas, ang ating talino, ang ating buhay sa kapurihan ng Diyos na may lalang sa atin. Tandaan po natin, we are created for eternity. Nilalang tayo para sa walang hanggan. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. Praise the name of Jesus. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Dakila at mapagpalang Diyos, muli po kaming lumalapit sa iyo, nagpapasalamat sa iyong mga salita at sa iyong banal na presensya. Salamat sa mga kaibigan at mga kapatid na nakasama namin sa gawaing ito online. Ang biyaya mo ay patuloy na managana sa bawat isa. At ang mga lumalapit sa iyo, Panginoon, ang sabi na iyong salita, kailanman na hindi mo itinatakwil. Kaya nawa, O God, ang aming mga kaibigan ay makalapit sa iyo, Diyos, sa pamagitan ng pagpapakumbaba, pagsisisi, at ang kasalanan ay may suko, at sila'y magkamit ng buhay na walang hanggan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong mga anak, na sa ganitong panahon ay lalong maging maningas sa pananampalataya. Samantalang nalalapit ang panahon ng iyong pagbabalik o kaya naman ng hangganan ng aming buhay sa mundong ito. Panginoon, nagpapasalamat kami na kami binibigyan mo ng buhay araw-araw. Ngunit hindi namin maitatanggi na ang lahat ng ito ay may katapusan. Kaya Panginoon, lahat pinagkakatiwala namin sa iyo. Ang mga panahon na ilalagay namin dito sa mundo, inaalay namin sa iyo, na ikaw ay aming paglilingkuran, luluwalhatiin sa aming mga buhay. At salamat sa iyong mga pangako, sa iyong gabay at pagpapala, na hindi lang sa pansamantala, ngunit higit sa lahat, ang pangako mong buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon. Isa pa namin binabalik sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pagluwalhati at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabing Amen. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Maraming salamat sa lahat ng mga nakasama sa umagang ito, sa inyong mga tahanan at saan man kayo naroon. Ang pagpapala ng Diyos ay managana sa inyong buhay. Sa mga kaibigan namin na marahil ay nais niyong tanggapin si Jesus at magkamit ng buhay na walang hanggan, makipag-ugnayan po kayo. At pwede kayong mag-message sa ating pong FB page o kaya makipag-ugnayan kayo sa mga kapatid na nag-anyaya po sa inyo at nais po namin kayong paglingkuran upang sa mga kaparaanang mula sa salita ng Diyos ay may pagkaloob po namin kung ano mga nararapat na hakbang upang ang mga lumalapit sa Panginoon ay lubusang matanggap ang mga pangako ng Diyos. Maraming salamat po at minsan pa pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Thank you very much and God bless us all.